Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa channel na ito, The Pilgrimage of Grace. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa ating talakayan about sa paniniwala, religion, and politics. So, ito'y isang paniniwala na kung saan very interesting kasi sa Pilipinas, kung dito ka nakatira, dalawang bagay lang ang tao ma-interest, pakinggan ka. Una, religion, pangalawa yung politics. So, pupunta tayo dito sa religion kasi ang religion ginagamit ng tao na pamaraan para malumapit siya sa Panginoong Diyos. So, in the name of religion, lahat tayo naghahangad ng kaligtasan. Lahat tayo gustong maligtas. At lahat tayo, pag namatay, pupunta tayo doon sa kanyang kaharian. Yun ang pangarap natin. Ang problema lang kasi ganito, hindi natin alam ang daan ng kaligtasan. Wala tayong kamalay-malay kung ano ang pamaraan ng Diyos ng tao maligtas. Kasi tandaan natin ganito, ang religion kasi may dalawang may pipiliin kang dalawang pamaraan. Una, ang paraan ng Diyos kung paano iligtas ang tao. Yun ang una. Yung pangalawa, yung paraan ng tao kung paano siya maligtas. So sa ngalan ng relihiyon, mostly sa Pilipinas, may mga religion na naniniwala na ang kanyang pamaraan para maligtas siya sa harapan ng Diyos, kanya-kanya . So mayroon silang sariling pamaraan, whereas ang plano talaga ng Diyos, siya ang magliligtas sa tao, hindi ang tao ang magliligtas sa kanyang sarili. Yun ang problema sa religion, nag-mix ang dalawang ito sa isang paniniwala na kung minsan nadidisregard ng Bible. Kasi kung tatanungin kita, saan ka ba naniniwala? Sa ang Diyos ang magliligtas sa tao o ang tao ang magliligtas sa kanyang sarili? Siyempre kung titignan mo ang part ng tao sa kanyang point of view, tama siya kasi nga sa kanyang view yan . Pero sa theology, Diyos ang magliligtas sa tao. Wow! So ngayon, itong tatalakayin natin, kasi lahat tayo, actually mga tao tayo, mga human descendants, pero mayroon kang darating ang araw, mayroon kang karapatan na tawaging anak ka ng Diyos. So sa anong paraan ito? Kasi yung mga tao dito sa paligid natin, sa kung saan tayo nakatira, itong tandaan nyo lagi, lahat tayo nilalang ng Diyos. Yun ang tama. Kasi mga created being tayo, mga creatures tayo. So lahat tayo nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng nilalang ng Diyos mga anak ng Diyos. Hindi mo na madinaya na ayon sa John chapter 8, may mga anak ang diablo talaga. Yung itong mga pasaway, mga demonyo, mga anak ng diablo, pero may mga tao na anak talaga ng Diyos, naging anak sila ng Diyos. So, kung dito ka nakatira sa sanlibutan, dalawa lang ang dapat mong intindihin, na nabubuhay ka rito, kasama mong mga anak ng diablo. Ganon din ang mga anak ng diablo nabubuhay sa mundo kasama ang mga anak ng Diyos, naging anak ng Diyos. So ngayon, mayroon kang karapatan tawaging anak ng Diyos. Sa anong paraan? Itong nakasulat sa John chapter 1 verse 11 to 12. Ito nakasulat. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ayon dito sa nakasulat, si Kristo, ayon dyan, He came unto His own, and His own received Him not. Kasi ganito, ang mga Hudyo kasi noong unang panahon, matagal na promise na to. Even sa panahon pa ni Adan at Eva, may promise na si Lord na lalabas sa lahi ni Eva, yung anak na dudurog
sa ulo ng ahas. And then, even kay Abraham, kay Jacob, ang promise Redeemer na darating ang Misaya, matagal na panahon na to. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, matagal ng panahon na hinintay nila na darating talagang Misaya. Yung tagapagligtas, ang tawag nga nila doon Misaya, Hebraic name, na ito'y magiging tagapagligtas sila sa darating na panahon pag dumating ito. Ang problema ng ganito, ayon sa verse 11, nang dumating na yung panahon na yon, na si Kristo ipinanganak na doon sa pasungan, lumaki na siya bilang simpleng bata hanggang sa naging teenager, and then pinasok niya ang misyon na to, and then hindi nila inaasahan na itong Hudyo na to, na dumating na Misaya, in the name of Jesus Christ, hindi nila tinanggap. Kasi sabi nga dyan, He came unto His own, and His own receive Him not. Hindi nila tinanggap. Dumating si Kristo sa bansang Israel na yan, sa kanyang mga tao. Ang problema, hindi nila matanggap-tanggap ng mga Hudyo na ang Kristo na to, na dumating, tagapagligtas nila. What? So, kasi may in-expect sila na iba, na gusto nila kasi makasatisfied sa kanilang mata. So, hindi nila inaasahan na ang Misayang ipinadala ng Panginoong Diyos sa kanila, simpleng tao lang. Parang hindi nila maisip na ito'y hari, pero bakit walang bahay ito? May hari bang walang bahay? Oh my God! So ang tagapagligtas na ito kasama mga ordinaryong mga tao. So mga Hudyo, especially ang mga religious leader, hindi na convinced na si Kristo, si Jesus, ang Misaya. So, nireject nila, hindi nila tinanggap ito. Itong pinakamasaklap sa lahat kasi nga, inaasahan mo yan eh. Na darating ang araw, darating ang Misaya, yun ang inaabangan mo lagi. Pagkatapos ng dumating na, hindi mo pala matanggap kasi may inaasahan ka palang iba. Kaya talaga ang Panginoong Diyos talaga, marunong siyang maglaro sa isip ng tao eh. Kasi most of the time talaga na pinadala niyang mga prophet noon pa man, hindi matanggap talaga ng Hudyo. Even ang Kristo na to, pinadala niya, hindi rin tinanggap ng mga Hudyo. Nireject nila ang Misaya na to. Pero hindi naman lahat, hindi tumanggap. May mga tumanggap din, kaya sabi nga dyan, sa verse 12, ang sabi doon na, and He received, ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng power. As many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. So ito naman ang tumanggap sa Panginoong Isos na to, ay binigyan niya ng kapangyarihan. Itong kapangyarihan na ito, hindi ito kapangyarihan na mga Dragon Ball, mga Naruto. Ito'y kapangyarihan, absolute power, absolute authority, na mayroon kang karapatan na tawagin kang anak ng Diyos. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng tao anak ng Diyos sa sanlibutan. Mayroon talagang anak ng Diablo rito. Pero, lahat tayo nilalang ng Diyos as a human being. So dahil dyan, paano ka maging anak ng Diyos kung tanggapin mo ang Kristo na to, na iyong tagapagligtas, bibigyan ka ng absolute authority, mayroon kang karapatang tawaging anak ka ng Diyos. Kasi tinanggap mong Panginoon at according sa verse na ito, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. At ang pagbabago na yan, sa verse 13, binago ng Diyos ang buhay mo, ang kapangyarihan niya ang nagbago sa iyo. So makikita mo sa verse 13, na kaya pala nagbabago ang tao dahil sa Diyos. Ang tao, walang power baguhin ang kanyang sarili. Yang sabihin na, sige, darating ang araw, magbabago rin ako. Baka magbago ka ng jowa, pwede yan. Pero kung magbabaguhin mong sarili mo, malabo. Kasi nga sa verse 30, nakasulat dyan, na ang makapagbabago lamang sa buhay ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Not the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pero hindi ibig sabihin na ang paglapit mo kay Kristo, wala ka ng will. Ang pinag-uusapan sa verse 13, na wala kang will na baguhin ang sarili mo, wala kang power. Kasi ang pagbabago sa sarili, nasa Diyos yan.
So ang blessing pala ganito, kapag tumanggap ka kay Kristo, binigyan ka ng Panginoon ng absolute authority, tawagin kang anak ng Diyos, and the rest, babaguhin ka niya. Yun ang blessing ng John chapter 1, 11 to 13. So, matutuwa ka ngayon kasi sa mundo ngayon, dati hindi ka anak ng Diyos, ngayon anak ka na ng Diyos, di ba? Di ba blessing yan? So darating ang panahon, pag nawala ka na sa mundo, one generation will pass away, more than 40 years, wala na, bagong matanda ka na, mamamatay ka later on, at least papunta ka doon sa kanyang kaharian, naging anak ka ng Diyos. Mayroon ka ng authority, tawagin kang anak ng Diyos, na noon, wala kang right, tawagin kang anak ng Diyos, kasi nga, hindi mo tinanggap ang Kristo eh. Nireject mo eh, pero sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, binigyan ng Panginoon ng absolute power and authority na maging anak ng Diyos. And then, ang magandang blessing ganito, na maging anak ka na ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay mo. So, ang reality, ang doctrinal, at ang pinakamalalim na doktrina sa verse 13, ay ang Diyos ang nagbabago, ang nagpapabago sa buhay ng tao. Hindi ikaw, Brad. Kaya wag kang magyabang na sabihin mo, magbabago rin ako balang araw. Baka magbabago ka ng damit, siguro pwede. Magbabago ka ng asawa, pwede. Magbabago ka ng sasakyan, pero yung babaguhin mo ang sarili mo, wala kang power. It relies only to God. Kaya nga every New Year, mayroon tayong New Year resolution kasi gusto mo sa susunod na taon magbabago na ako. Di ba? Ngayong 2021, pagsapit ng 2022, magbabago na ako. Babaguhin ko aking sarili. Kasi hindi na ako maninigarilyo. Ayoko na. Nang dumating yung 2022, lalo kapag lumala, hindi ka nga nanigarilyo, pero nagmamariwana ka naman, nagsasabu ka, naglalasing ka pa. So ano ngayon patunayan na ang New Year resolution palpak. Kasi nga wala nga tayong right at wala tayong power na baguhin ang ating sarili. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. So sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya at naniwala na si Kristo ang Kanyang tagapagligtas, yan ang desisyon na hindi mo pagsisisihan balang araw. Sa ngayon, mag-realize ka muna kasi ang desisyon mo na tinanggap mo ang Kristo na to at naging anak ka ng Diyos, pinakamahalagang desisyon yan sa buhay ng tao. Hindi ka magsisi, Brad. Yung Kristo na tong namatay sa krus at nagbigay ng buhay para sa iyo. Kapag pinaniwalaan mo na tinanggap mo ng buong puso, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na maging anak ka, wala kang pagsisisihan. Yun ang pinaka-the best na desisyon na nagawa mo sa buong buhay. Magkakaroon ka ng kaligtasan, magiging anak ka ng Diyos, babaguhin ka ng Panginoon. And then ang society mo later on, ma-change. Kasi nagbago ka, binago ka ng Diyos. So maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Nawa ay huwag kayong makalimot na ang lahat ng taong tumanggap sa Panginoon, Kristo, sa Kristo na to, ay binigyan ng Diyos ng karapatan na tawaging siya'y maging anak ng Diyos. To God be the glory alone. Salamat sa inyong pakikinig.